Good morning, Truth and Life Christian Church. Tayo magdasal sa pamamagitan ng Acts Guide. A. Adoration. Patuloy nating papurihan ng Diyos sa kung ano o sino siya. Pagnilayan natin ang awa, pag-ibig, kabutihan at pagkabukas palad ng Diyos o ilang mga katangian niya. Basahin natin ang 2 Timoteo 2 verse 15. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Let us pray. Confession. Maging totoo tayong lahat at ipagtapat ang ating mga kasalanan sa Diyos sa pamamagitan ng gawa, salita o pag-iisip. Basahin natin ang Kawikaan 28 verse 13. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi napapabuti, ngunit makahabagan ng Diyos ang magbabalik loob at nagsisisi. Let us pray. Thanksgiving. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang ginawa sa buong linggo. Patuloy natin siyang pasalamatan sa proteksyon, kagalingan sa ating mga sakit at pagbibigay sa atin ng ating mga kailangan. Basahin natin ang 1 Thessalonica 5 verse 16 to 18. 16. Magalak kayong lagi. 17. Maging matiyaga sa pananalangin. 18. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pagyayari sapagkat yaon ang pag-ibig ng Diyos. Let us pray. Supplication. Dalhin natin ang kahilingan para sa iba at sa ating sarili sa Diyos at sa lahat ng bagay. Ipagdasal natin lagi na mangyari ang kalooban ng Diyos. Nais ng Diyos na dalhin natin ang mga pangangailangan natin sa Kanya at tayo'y patuloy na magtiwala sa Kanya. Dumepende. Basahin natin ang Pilipos 4 verse 6. Huwag kang mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. Let us pray.
salamat po sa araw na ito. Nawa po ay muli niyo kaming samahan sa aming pagtitipon-tipon. Naway ikaw po, Lord God, ang manguna sa bawat desisyon na aming gagawin. At tanging kalooban mo lamang ang manguna dito. Salamat po, Lord, sa lahat ng pagsubok at kaligtasan na ipinagkakaloob mo sa aming lahat. Patuloy niyo po kaming abutin sa tuwing kami nadarapa at gawing instrumento ng inyong mga mabubuting gawa. Maraming salamat po sa patuloy na pagpapahiram sa buhay sa amin. Naway maging karapat-dapat po kami para sa inyong mga pagpapala. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga kasalanan na aming nagagawa, sinasadya man o hindi. At tulungan niyo po kaming maging mabuting tao, maging katulad niyo po at bigyan niyo po kami ng wisdom na makilala sa mga mabuting gawain. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin bilang daluyan ng inyong mga mabubuting gawa at tanging presensya mo lamang po, Lord God. Ito po ay binabalik namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Isang mapagpalang araw po ng pagsamba. Minsan pa po, inaanyayahan po tayo na paupuin ang buong pamilya at sama-samang sumamba sa ating Panginoon. Noong kasagsagan po ng pandemic, hindi po natin pinag-uusapan. Subalit tayo po ay idinako ng Panginoon. Sa kanilang mga pamilya, nagkaroon po tayo ng sama-samang pagsamba bilang isang pamilya. Nakita po natin ang magandang resulta na ginawa nito sa ating pamilya. Very evident po na ang Diyos ang gumagawa sa ating kalagitnaan ng mga panahon na yon. Kaya po, yung mga pamilya po na dumako sa family worship noong kasagsagan ng pandemic, may mga karanasan po sila na pare-pareho. May mga malalaking pagbabago na ginawa po ang Panginoon sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga anak. Napakarami po ng nangyaring pagbabago. Ngayon po, tayo ay minsan pa pong idinadako ng Diyos sa kaparehong senaryo noong pandemic. Worshiping God together with the whole family, singing together, praying together, and most of all, listening to God's Word together. What is God doing in our families and in our church right now? Mga kapatid, we are being given another chance to experience all over again God's mighty power at work in us and in our church. Let us not miss this chance, mga kapatid. Marami po tayong inaabangan sa future as we have declared early sa pagpasok ng taon na higit pa sa mga physical blessings na pwede nating tanggapin. We desire and we pray to receive more of His spiritual blessings. All these in the hands of our all-powerful and sovereign God. Hallelujah. Let us read 1 Chronicles 29, 11-13. Yours, Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the majesty, and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. Hallelujah. Let us behold our Almighty God. In his hands, who has numbered every grain of sand. Kings and nations tremble at his voice.
nothing can compare. Come, let us adore you. Who has given counsel to the Lord? Who can question any of His words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all His wondrous deeds? Behold, our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold, our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. Adore Him. Who has felt the nails upon His hands, bearing all the guilt of sinful man? God eternal, humble to the grave, Jesus Savior, risen now to reign. Behold, our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold, our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. You will reign forever. You fill the earth. You will reign forever. You fill the earth. You will reign forever. Let your glory fill the earth. You will reign forever. Let your glory fill the earth. You will reign seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold, our King, nothing can compare. Come, let us adore. Behold, our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold, our King, nothing can compare. Come, let us adore Yes, Lord. Tunay nga, O Diyos, na wala kang katulad. Ikaw po ang aming Panginoon na nag-iisa. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pagtuturo po sa amin
Tunay nga, Lord, na patuloy niyo pong palakasin ang aming pananampalataya sa iyo, ang aming paniniwala at pagtitiwala sa iyong mga salita lamang, O Diyos. Panginoon, dalangin ko, Lord, na patuloy po kami bigyan ng pangunawa sa mga mensaheng ibinibigay niyo po sa amin. Ito po'y mag-produce palagi ng pananampalataya na hindi kami magda-doubt sa mga salita mo. Sa halip, nandun po yung aming paniniwala sa iyo at pagtitiwala. Panginoon, sa umaga pong ito, sa aming pakikinig ng inyong mabuting balita, kahit hindi kami sama-sama physically, but Lord, sa aming mga puso, nandito po yung iisa naming damdamin. Loobin mo po na patuloy bigyan ng karunungan ng aming pastor, O Diyos. Bigyan mo siya ng wisdom na nagmumula sa iyo sa bawat pag-share niya ng inyong mabuting balita sa amin. Tunay nga, Lord, na ikaw ang manguna. And we pray, Father God, na sa aming mga makikinig, ikaw rin, O Diyos, magbigay ng karunungan na maunawaan po namin. Maraming salamat po sa umagang ito. Lahat ng papuri, karangalan, pasasalamat, tanging binabalik po namin sa iyo. Ito po ang samot dalangin, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. So ito po ang pangatlong pagkakataon natin na gagamit po tayo ng online service. Bagamat meron pa po tayo siguro mga ilang linggo na ganito pa rin po ang ating pong paraan ng worship, sapagkat ang ating pong church ay ginagawa. Pero magandang balita po dahil halos nasa 80% na po, maybe 70 to 80% na po ang accomplishment ng ating pong construction. At ako po'y natutuwa sa nakikita ko po dito sa improvement ng ating church sa pangunguna po ng ating pong administrative pastor, si Pastor Jonathan. So purihin ng Panginoon sa lahat po ng blessing na atin pong nakukuha o binibigay ng ating Diyos sa atin. So muli po sa pagpapatuloy ng ating pong mensahe na galing sa Panginoon, ang ating tema sa pang-isang taon, ang Possessing the Promised. At pagpapatuloy din ang ikatatlo po nating puntos, God making Jesus Christ as the center in fulfilling His promises. At ang mensahe po nating sinusundan is God's redemptive plan, the timeline to redemption. Understanding the timeline to redemption. So God's redemptive plan, understanding it, prevents us from doubting God and His words, preventing us from disappointments and every discouragements, from the unfavorable and evil things that are happening in our temporal life. Yan po ang nagagawa sa atin. Kung atin pong mauunawaan, kung atin pong maintindihan, ito pong pinag-aaralan nating God's redemptive plan, the timeline to redemption. So, meron po itong tatlong puntos. Matapos na po natin yung una. Nasa pangalawang puntos po tayo, the pause. So, yung unang puntos po, the promise, dinab natin pong the beginning. So, sa simula pa lamang po ng kasaysayan ng sangkatauhan, ay ipinangako na ng ating Panginoon, ng ating Diyos, ang ating kaligtasan. Ang kaligtasan po ng kanyang mga hinirang. So, bagamat ito'y nakatago po sa isang propesiya, malinaw itong nahahayag sa pamamagitan ng pagdaloy ng panahon. Habang unti-unti po itong ipinahahayag at ipinaliliwanag ng Diyos sa kanyang mga salita. So, yun po ang ginagawa natin. Unti-unting pinapakita sa atin ng Panginoon ang kanyang napakainam na plano para sa atin pong kaligtasan. Sa pagtugaygay po natin dito po sa mensaheng ating dinadala ngayon, the timeline to redemption. So yung pangako po na yun, mga kapatid,
kagaya ng tinalakay natin itong mga nakakaraang linggo, ay nababasa po natin sa Genesis chapter 3 verse 15. This time, babasahin ko po sa Tagalog. Sabi po sa Genesis chapter 3 verse 15. Kayo ng babae laging mag-aaway. Binhi niya ay laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya ay ikaw ang tutuklaw. So yun po yung conflict between Jesus Christ and Satan as prophesied dito po sa Genesis chapter 3 verse 15. Alam naman natin po ang naging katapusan nito, mga kapatid. Nagtagumpay po ang ating Panginoong Kristo. Kaya po inaani natin yung tagumpay na yun. He conquered the works of the evil one. He conquers the work of the enemy. And we as His elect, ang tawag po sa atin, more than conqueror. Kasi po, tinatamasa natin at inaani natin kung ano po yung pinagtagumpayan ng Panginoon na ipinropesiya na po o ipinangako na po ng Panginoon sa atin as early as Genesis. Okay, yung unang aklat ng Biblia. So tapos na po tayo dun sa pangako na yan. Dun po ang simula. Dun po tayo nagsisimula. And then tinatalakay po natin yung pangalawang puntos ngayon. The pause or the gap. At meron po itong 7 timelines. 7 pagkakahati-hati na kailangan po nating isa-isahin para po matunto natin, mga kapatid, kung gaano kapasensyoso, kung gaano po kainam, kung gaano po kalaki ang pagmamahal sa atin ng Panginoon na unti-unti niya pong pinapaliwanag sapagkat hindi po ito naiintindihan ng tao. Ginamit niya po ang mahabang panahon upang ipaunawa sa atin ang kanyang plano ng kaligtasan. So, natalakay natin yung unang subpoint dito po sa pangalawang puntos. Yung unang subpoint natin po ay yung unang timeline na yon ay dinab nating the flood or ang baha. Ito po ay sa panahon ni Noah. Kaya po ang timeline na yon ay the timeline between Adam's birth or Adam's creation. Unang araw na kinreate si Adam, yung kanyang edad bago po ito umusad, papunta po sa baha sa panahon ni Noah. The timeline from Adam's creation to Noah's flood. So approximately 4000 BCE papunta po sa 2356 BCE. So yung timeline po na yon, pinapaulit-ulit natin, ay meron pong 1656 year gap. Okay, ano po yung mga events noon? Bigyan po natin ng konting mga trivia sa mga events na nangyari noon. So ginamit po natin doon, mga kapatid, yung aklat ng Genesis chapter 6 verses 1 to 8. Doon po sa timeline na yan, doon po tayo nag-focus sa mga panahon na yan. So ano ang mga events na nangyari noon? Number 1, men began to increase in number. Dumami ang mga tao. Panahon na po yun ni Noah, pinag-uusapan natin. Genesis chapter 6 verse 1, men began to increase in number. Alam natin ang dahilan, sila'y nabubuhay ng napakatagal na panahon. Meron po silang lifespan na 1,000 years bawat isa pong tao na nabubuhay. So men began to increase in number. And then, ano po yung pangalawa? Intermarriage between sons of God and daughters of men. Ano po yun sa verse 2. Pero dahan-dahan po tayo sa pag-i-interpret noon. Although nababasa natin yung mga term na sons of God and daughters of men, meron pong maraming interpretasyon yon na bawat isa po pwede nating igalang. So hindi ko po tatalakayin ngayon, pero may mga interpretasyon po doon po sa passage na yon. Sons of God, daughters of men. Maybe sa ating mga Bible study, dahil magkakalkal tayo ng mga verses doon, pwede ko pong talakayin yan kung meron pong interesado sa inyo. Yan po yung nasa verse 2. And then, number 3, ano yung mga events? Number 3,
lowering down of men's mortality from 100 years to 120 years. Okay, no longer na mabubuhay ang mga tao noon. Sinabi ng Lord, no longer na mabubuhay ang tao ng 1,000 taon. His days will be numbered at 120 years na lang. At hanggang ngayon, nararanasan natin yan. Wala nang lumalagpas sa 120 years. Although meron pa rin isang interpretasyon din mga kapatid. Yung 120 years na sinasabi ng verse 3 may mean, pwedeng pakahulugan din, i-interpret din, na mula nung mag-decide ang Lord na gugunawin niya ang mundo sa pamamagitan ng baha sa unang pagkakataon, ay binibigyan niya po ng palugit ang tao ng 120 years. So ganun po kabait o kapasensyoso, long-suffering ang Diyos sa atin o sa mga tao. Nung panahon na yon, sukdulan na ang pagkakasala. Sukdulan na ang evil o kabuktutan ng sangkatauhan. Ngunit nakikita natin doon yung matinding pasensya ng ating Panginoon sa kanyang nakikita. So nagbibigay pa siya mula nung mag-decide siya, nagugunawin, ay nagbibigay pa siya ng 120 years. 2 lifetime na po ng tao yon sa panahon natin ngayon. Kung ang isang lalaki ngayon ay nabubuhay ng 60 years old, ang palugit na binigay ng Lord bago niya gunawin ang mundo noon sa unang pagkakataon sa pamamagitan ng baha, ay nagbigay pa siya ng palugit na 120 years. Okay? So, number 4, existence of Nephilim, or yung mga Nephilim po na ito, yung tinatawag na giants. Okay? And heroes of old. Sabi po dun sa verse 4. Mababasa niyo po yun, Genesis chapter 6, verse 4. Existence of Nephilim, o giants and heroes of old. Ito po yung mga taong merong mga extraordinary na kakayanan sa panahon na yon. Nakasulat po sa Bible yun. Because of intermarriage of sons of God and daughters of men. So kaya ginagalang natin yung mga ibang interpretasyon dito. Although non-essential po ito. Hindi po ito essential na dapat meron tayong dogmatic na stand. Ginagalang po natin yung iba't ibang interpretasyon patungkol dito. Dahil po may mga verses sa Bible na nagko-confirm sa bawat posisyong o sa bawat interpretasyong ibinibigay po ng mga scholar o ng mga theologians. So, verse 4 po yun, existence of giants. Ang mga giants po nung panahon na yon ay tinatayang mga 9 feet tall, 9 to 10 feet tall. So, ganun po yung sinasabing giants noon. Merong mga archaeologists daw na nakakahukay ng ganun, ng mga buto na ganun katataas na tao. So, hindi natin i-confirm, pero merong mga ganong interpretasyon mga kapatid. And then number 5, dun po sa timeline na yon is, God wiped out all mankind because of too much wickedness and evil in the world. Only Noah and 7 members of his family survived. Okay? So, malinaw po na ang Diyos ay galit sa kasamaan. Although He is a loving God, He is long-suffering, He is patient, malinaw po mga kapatid na meron pong dulo ang kasalanan. Meron pong dulo ang kabuktutan ng tao. At darating po yon sapagkat hindi matitiis ng Diyos na sa panghabang panahon ay iiral po ang kabuktutan ng tao. Kagaya po nang nangyari dito sa panahon ni Noah. Tinapos po ng ating Panginoon ang kabuktutan ng tao. Inubos po niya lahat yon. Only Noah and his 7 members of his family survived that flood. Mababasa po natin yon sa Genesis chapter 6 verses 5 to 8. And then, doon po sa atin pong pangalawang subpoint na dinab nating righteousness by faith through God's promise,
Ito po yung pangalawang timeline. The timeline from Noah's flood to Abraham's death. So approximately 2356 BCE, papunta po dun sa 1891 BCE. It has a year gap of 465 years. Okay, kung mapapansin nyo, medyo iba ito dun sa approximation natin nung una. Kasi nagra-round off po ako noon, mga kapatid. Ngayon, ini-eksakto natin as per the verses of the Bible that we are using para po matansya natin. Magkaroon tayo ng eksaktong guess. Tinatawag nating educated guess. At ang mga events po ng panahon na yan, mga kapatid, is number one, or ang verses po na gagamitin natin, or ang teksto na gagamitin natin para makonclude po natin yung pinag-uusapan nating timeline dito is from Genesis chapters 12 papunta po sa chapter 25. Genesis chapters 12 to 25. Okay? Ang unang event po doon, mga kapatid, is God promised Abram, take note, hindi po agad Abraham. Okay? Abram. So God promised Abram that he will become a great nation and that his name will be a great blessing. Mababasa po natin yun sa Genesis chapter 1, verses 1 to 3. Yun po ang simula ng istorya ni Abram. Hindi pa siya Abraham, siya po ay Abram. So Abram, during that promise, when he heard it from God, was only 75 years old. Okay? 75 years old po nagsimula si Abraham nung siya po'y naka-receive ng pangako sa ating Diyos. 75 years old. Importante po yung mga edad na yon para magkaroon tayo ng malinaw na pagkaunawa sa kung anong nangyayari sa pananampalataya ni Abraham. Nababasa po natin sa Genesis chapter 12 verse 1 to 3. God promised Abraham that he will become a great nation and that his name will be a great blessing. Okay, unang edad, 75 years old. And then number 2, God promised Abram a son in his old age. Okay? Noong una, pinangakuan ng Lord si Abram ng great nation. Kaya lang, paano magsisimula ang great nation? Matanda na nga si Abram. Meron pang paniniwala na siya ay baog. Paano magkakaganon? Ay si Sarah ay baog kasi si Abram hindi naman kasi nagkaanak siya si Ismael. Si Sarah ay baog. Paano mangyayari na magsisimula siya ng great nation o maraming taong lalabas mula sa kanya, maraming lipi ang lalabas mula sa kanya, samantalang baog at matanda na rin ang kanyang asawang si Sarai pa noon si Sarah. But God promised Abram a son in his old age. Anong ilang taon po pinangakuan ng great nation, nabibigyan ng great nation si Abram? So Genesis chapter 12, 75 years old. Ngayon, nangangako na naman ng Diyos. Pagkatapos ng 15 taon, binabalikan ng Diyos ang kanyang pangako at nangangako siya ng simula ng isang anak na lalaki in his old age. 90 years old na po si Abram. So, from 75 to 90 years old, 15 taon na ang nakalipas mula nung pinangakuan si Abram na na mula sa kanya ay lalabas ang great nation o maraming tao, maraming lipi. Okay? Pero wala pang nangyayari sa loob ng 15 taon. Ngayon, binabalikan siya ng ating Diyos nung siya ay 90 years old na. Mababasa natin sa Genesis chapter 15, verses 1 to 5. At sisimulan na ng Diyos sa kanya ang pinangakong grandiosong pangako. Great nation. Sa pamamagitan ng isang anak na lalaki. Okay? And then number 3. Ano yung events dun sa mga istorya na yun? God changed the name of Abram to Abraham.
Yan na, ito na yung senaryo na yon. Nung pinalitan ng Diyos ang pangalan na Abram papunta sa pangalang Abraham. Kailan po nangyari yon? When Abraham was 99 years old. Okay? Nung pinangakuan si Abraham, nabibigyan siya ng isang anak. 15 taon na ang lumipas nung pinangakuan siya ng unang pangako, nabibigyan siya ng great nation. Ngayon, sabi ng Lord, sisimulan niya ang pangako na yun sa pamamagitan ng isang anak na lalaki nung siya ay 90 years old. Pero lumipas na naman ang 9 na taon. Okay? 99 years old na si Abraham nung binalikan siya sa pangatlong pagkakataon ng Diyos na tutuparinan niya ang kanyang pinangako kay Abraham. Okay? Pinalitan ang pangalan ni Abram na Abraham sapagkat ang ibig sabihin ng Abraham is Father of many nations. Hindi po nakakalimot ang Lord sa kanyang pangako. Okay? Ang timetable po natin ay hindi timetable ng Diyos. Hindi po siya naiinip. Pag sinabi niya, gagawin niya. Pero maghihintay po tayo, huwag tayong maiinip. Huwag natin isi-short circuit. Sapagkat talagang gagawin ng Lord kung anong pinangako niya. Remember, noong unang pangakuan si Abraham is 75 years old pa lamang siya. Nang binalikan siya ng Lord para i-confirm yung pangako nung 90 years old siya. And then lumipas na naman ng another 9 years when Abraham was 99 years old. Eto na, kino-confirm na ng Lord na malapit na ibigay ang kanyang pangako. So ilang taon po ang lumipas bago natupad yung pinangako ng Lord o bago simulan ng Lord ang kanyang pangako. Sapagkat magsisimula sa isa to, kay Isaac. 24 years. And to be exact, 25 years. Ganun po katagal. Kapatid, huwag kang maiinip sa katuparan ng mga salita ng Diyos. Huwag kang maiinip. Ang timetable mo ay hindi timetable ng Diyos. Tandaan mo yan. Ngunit ang faithfulness ng Diyos ay makatotohanan, maaasahan. God is faithful in fulfilling His promises. Kailangan mo lang itong hintayin. Kailangan mong magtiyaga. Nung panahon na yon, pinalitan ng Lord ang pangalang Abram to Abraham. Genesis chapter 17, verses 1 to 8. Hindi na po natin binabasa kung ano yung nakasulat. Reference dito po sa atin pong events na ito sapagkat tatagal tayo. Pero ilalagay po natin dito sa screen yung mga verses na yon para sa sarili nyo pong pag-aaral. Para po masabi nyo na yung pinagsasasabi ng mensahero ay tumpak at maaasahan sapagkat ito po ay makikita talaga. Yung mga reference na yan, makikita talaga na totoo sa salita ng Diyos. And then, number 5, God fulfilled His promise of giving a son. Ang pangalan niya, Isaac, to Abraham. When Abraham was 100 years old already. When Abraham was 100 years old already. So Genesis chapter 21 verses 1 to 5. Yan po yung ikalibang event. Yung ika-anim na event is Abraham's faith was tested by God. Alam niyo po yung testing na yan. When Abraham's faith was tested. Okay? When Yahweh tested Abraham by asking him to sacrifice his only son, Isaac, as a burnt offering. Matindi po yung senaryo na yan. As a burnt offering to God. Mababasa po natin sa Genesis chapter 22, verses 1 to 19. Medyo mahabang istorya. Hindi naman natin babasahin. Ina-outline lang natin, hina-highlight lang natin yung mga importanteng event. Napaka-importante pong mabasa natin, maunawaan yung patungkol po sa testing ng faith ni Abraham. Well,
Yung testing ng faith po ni Abraham, mga kapatid, hindi po yun dahil hindi alam ng Lord kung susunod si Abraham o hindi. We all know that God knows everything. We all know that He is in control of everything. Yung testing po ng faith na yun, mga kapatid, ay hindi para sa Diyos upang malaman niya kung susunod o hindi, kundi para po kay Abraham, para kay Isaac, at para po sa atin na nakakabasa ngayon. Okay? Hindi po para sa Diyos. Sapagat alam na niya na susunod si Abraham para po ipakita ng Diyos kung ano ibig sabihin ng pananampalataya at absolute na pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Kasi kung wala po nung senaryo na yan, wala po nung istorya na yan, mga kapatid, hindi natin maintindihan ang ibig sabihin ng pagsunod sa pamamagitan ng pananampalataya. So sumunod po si Abraham doon po sa inutos ng Diyos sa kanya na isacrifice si Isaac bilang burnt offering. Ang ibig po sabihin ng burnt offering, mga kapatid, is papatayin niya si Isaac and then susunugin niya as an offering sa ating Panginoon. Napakahirap po noon at hindi siya aalis doon habang sinusunog niya ang pinatay niyang anak. Okay? Hindi siya aalis. Papanoorin niya yung kanyang sinunog o pinatay at sinunog na anak bilang handog sa Diyos. Pero alam natin, mga kapatid, na ito'y testing. Hindi po nangyari ito. Hindi po naganap yung patayin ni Abraham si Isaac at sunugin niya bilang handog sa Panginoon. Sapagkat hindi po papayag ang Diyos na magkaganap. Okay? Pinakita lang ng Diyos kung anong ibig sabihin ng pananampalataya at pagsunod ng taong tunay na sa Panginoon. Sana po ganun din ang nakikita ng Diyos sa atin. Ngunit pagkayari po nito, mga kapatid, 1,000 taon ang nagdaan, meron din pong anak na binigay. Meron din pong anak na sinakripisyo. Meron din pong ama na nagsakripisyo ng anak. This time, natuloy na po ang sakripisyo na yan. Alam natin ang istorya na yan. Ating Panginoong Hesukristo ay isinakripisyo ng kanyang ama as an offering, as a burnt offering. Halimuyak, masamyong halimuyak, handog sa Diyos sa ikapagpapatawad po ng ating mga kasalanan. Natuloy po yun, yung pangalawang pagkakataon. But hindi po tao ang gumawa nun. Ang Diyos po ang gumawa nun para sa atin. Okay? Hindi po niya tayo gustong masaktan. Hindi po gustong masaktan ng Diyos si Isaac para matuwa siya na mai-offer ang isang tao sa kanya. Hindi po. Mahal po niya si Isaac. Ngunit mas matindi ang ginawa niya. Naghandog po ng buhay ang ama at ang anak. At tiniis nila yung sakit na yon na makita na ang kanyang anak ay isasakripisyo para sa ating mga kasalanan. Napakalaki pong paghahandog at sakripisyo ang ginawa ng Diyos, mga kapatid, na dapat naiintindihan natin upang magkaroon po tayo ng matinding pasasalamat, yung malalim na gratitude, at the same time, magkaroon tayo ng napakalaking kumpiyansa. Sapagkat kung kayang ibigay ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak, o the only begotten Son, Jesus Christ, para po ihandog upang mahugasan or makuha, maialis sa atin ang ating mga kasalanan na magdadala sa atin sa kapahamakan, ay ginawa niya, how much more yung mga bagay na nagiging sanhi ng ating pong paghihirap dito sa mundong ito. Magtitiwala po tayo sa ating Diyos. Ganon po niya tayo kamahal. Kaya niyang ibigay ang kanyang nag-iisang anak at isakripisyo para po ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan na kanyang pinangako. So Abraham's faith was tested. Yan po ang and proven true. Yun po ay nababasa sa Genesis chapter 22 verses 1 to 19. And then yung last event po, doon po sa timeline na ito is Abraham died at the age of 175 years old. Nababasa po natin yan sa Genesis chapter 25 verses 7 to 9. Ano po ang significance ng kanyang kamatayan? Kasi po, ang pinag-aaralan natin yun is timeline. Okay? So yung unang timeline mula sa
creation ni Adam papunta po sa Noah's flood. Nakuha po natin yon ng eksakto based on the series of events or dun sa calculation ng mga edad ng mga taong nabuhay doon from Adam to Noah's flood. Dito po sa second timeline, kaya po significant ang edad ni Abraham, ang kanyang kamatayan, ang edad niya nung siya'y mamatay, gagamitin po kasi natin yan as the endpoint dito po sa ating second timeline. Kasi ang second timeline natin is from Noah's flood to Abraham's death. Approximately 2356 BC, papunta po dun sa 1891 BC. Kaya po naghanda na naman ako ng isang pagtatala, mga kapatid, ng mga edad ng tao. Okay? Mula doon sa flood ni Noah, papunta po sa kamatayan ni Abraham. So, babanggitin ko po yung mga text at yung mga taon o edad ng mga tao para po matansya natin ng maliwanag, makuha natin yung suma ng mga taon na pagitan between the flood na nangyari sa panahon ni Noah at sa kamatayan po ni Abraham. Okay, Genesis chapter 5 verse 32. Noah's age when he became the father of Shem, Ham, and Japheth was 500 years old. So, lalagay lang po natin yan dyan. May kinalaman po yan, although hindi natin gagamitin mamaya pagka inad na natin ang mga taon. Pero po may kinalaman yan dito po sa ating pong pag-uusapan. And then in Genesis chapter 7 verse 6, Noah's age when the flood water came was 600 years old. Okay, ulitin po natin. 500 years old si Noah nung maging tatay siya ng 3 anak na sinama niya po doon sa arka. Sino po ang mga anak ni Noah? Shem, Ham, and Japheth. Nung buhay na po yung 3 na yon, Noah's age was 500 years old. Okay? And then, nung 600 years old si Noah, dumating na po ang baha. Okay, but importante po yun na pakita natin dito samantalang natapos na natin yun last in our first timeline para po maging basehan natin ng starting point para matansya natin yung timeline between Noah's flood papunta po dun sa kamatayan ni Abraham. Okay, in Genesis chapter 11 verse 10, Shem's age when his son Arphaxad was born was 100 years old. Okay, so matatansya po natin dito mga kapatid, dahil si Shem ay anak ni Noah, at si Shem ay buhay na nung 500 years old si Noah, at nung dumating ang baha, 600 years old si Noah, ibig sabihin, ang edad ni Shem nung dumating ang baha ay 100 years old. Okay? Because 600 years minus 500 years is 100. Okay? Ibig sabihin, 100, 100 taon na po si Shem nung dumating po ang baha. Okay? So, hindi rin po natin yun magagamit dito po sa calculation natin para matala po natin yung gap between Noah's flood and Abraham's death. Pero po pinapakita natin dito para magkaroon tayo ng starting point. Okay, in Genesis chapter 11 verse 12, Arphaxad, the son of Shem, was 35 years old when Shelah was born. His son Shelah was born. So meron na po tayong unang number na i-add, 35 years old. And then Genesis chapter 11 verse 14, Shelah's age when Eber was born was 30 years old. And then in Genesis chapter 11 verse 16, Eber's age when Peleg was born was 34 years old. And then in Genesis chapter 11 verse 18, Peleg's age when Reu was born, it was 30 years old.
And then Genesis 11:20, Reu was 32 years old when Serug was born. And then in Genesis chapter 11 verse 22, Serug was 30 years old when Nahor was born. And then in Genesis chapter 11 verse 24, Nahor's age was 29 years old when Terah was born. And then in Genesis chapter 11 verse 26, Terah's age when Abraham was born was 70 years old. Okay? And then in Genesis chapter 25 verse 7 and 8, Abraham was 175 years old when he died. Okay, para ma-connecta po natin kung saan tayo natapos sa ating first timeline, kailangan po natin yung panahon kung saan makikita natin yung Noah's flood, at kailangan nating makita ang edad doon ni Shem na anak ni Noah para po magsimula tayo sa pagbilang ng magiging anak niya. Okay? Kasi yung edad niya hindi na natin bibilangin. Hindi na magmamatter, hindi na po kailangan sa calculation. Pero yung magiging anak niya, edad ng magiging anak niya ay kailangan po natin. Okay? So, 35 plus 30 plus 34 plus 30 plus 32 plus 30 plus 29 plus 70 plus 175, ang sum po nun, ang suma po nun mga kapatid is 465. So 465 year gap between Noah's flood to Abraham's death. Ayun po yung timeline na yun mga kapatid. Ganun po tumakbo ang panahon. 465 years ang pagitan ni Noah's flood at ng pagkamatay ni Abraham. So when our first timeline ended in 2356 BC, ileles po natin doon, ito pong nakuha nating sum ngayon. Gap between Noah's flood and Abraham's death. So 465 years. Iles po natin sa 2356 BCE, makukuha po natin yung date na 1891 BCE. So ang ating second timeline lasted between 2356 BCE papunta po sa 1891 BCE. This is our, masasabi nating, exact educated guess for this timeline. Ganun po ang approximation natin. Educated approximation. Hindi po tayo lumalampas sa kung ano pong sinabi ng Biblia. Although sa mga susunod, makikita natin meron pong parang discrepancy yan sa world history, sa pagtataya ng secular patungkol sa mga circa o sa mga approximation ng mga date. Ngunit mag-i-stick po tayo mga kapatid sa kung ano yung nababasa natin sa Biblia. So mga kapatid, napaka-importante po na maiintindihan natin at mauunawaan natin mga kapatid kung ano yung nangyayari at kung ano yung mga events, kung ano yung mga dates na nababasa po natin sa Biblia. Makikita po natin dito mga kapatid kung gaano nagiging sumusubaybay, isinasaayos, nilalatag ng Diyos ang kanyang planong kaligtasan sa atin. Paano po makakarating sa atin mula sa panahon ni Adan papunta po sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo ang katuparan ng kanyang mga pangako. Knowing all this, being enlightened with all these timelines, ay makaka-prevent po sa atin ng pagdududa sa mga salita ng Diyos at sa kanyang plano. At magbibigay po ito ng matinyas na kumpiyansa, malalim na pagtitiwala at kumpiyansa sa kung ano po yung pananampalatayang tinatanggap natin. Sapagkat napaka-precise po ng mga salita ng Diyos. Napaka-precise po ng kanyang plano sa atin. Muli po mga kapatid, nais nating pasalamatan, papurihan at sambahin ang ating Diyos sa kanya pong walang sawang
pagsasaayos, walang sawang pagtuturo, at napakalawak na pasensya po sa atin bilang kanyang mga hinirang. Bigay po natin sa kanya ang lubos na pagpupuri at pagpapasalamat. Tayo po yung manalangin, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, napakabuti mo po sa amin. Salamat po, nagbibigay ka, Panginoon, ng detalyadong pagtuturo sa amin. Nais mong matunto namin ang iyo pong kalooban at ang inyo pong pagpaplano para po kami abutin mo mula sa kalugmukan, sa kasalanan, papunta po sa napakainam na buhay, abundant life na pinlano mo at isinasaayos mo para po sa amin. Ama, salamat po sa matinding pasensya, sa napakalalim na pag-ibig na pinaparanas mo po sa amin. Salamat po sa lahat ng kaunawaan na nagpapatibay ng aming pananampalataya. Ama, sa pamamagitan po nito, kami po'y nagiging masigasig, Panginoon, na lalong manangan at manindigan, Panginoon, sa sinimulan mo pong pananampalataya sa amin. Alam namin, Panginoon, na hindi ka titigil, na magpapatuloy ka upang subaybayan kami, makialam sa aming buhay, kulitin kami ng iyong mga salita upang hindi po kami maligaw. Patuloy po kami makarating sa daang inihanda mo po sa amin hanggang sa malubos po namin ang aming pong kaligayahan na makaharap ka at makasama ka sa buhay na walang hanggan. Ama, salamat po. Tinataas namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan po ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen, amen, and amen. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. And through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is risen. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You
in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Itaas po natin ang ating Diyos sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makapaghaharap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Sa Diyos po ang kaluwalhatian at ang kapurihan, sa atin po ang kapayapaang dulot ng Kanyang mga salita. Muli po magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid.